May tanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako. Totoo po bang nag-home visit po si Bugok na Ola 1 at Bugok na Ola 2 sa mga contact references? Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. May bago na namang kalokohan itong mga to, no? Yung mga contact reference naman daw po, no, ang pupuntahan daw po sa bahay. O dito po sa video natin, aalamin po natin kung may katotohanan po yung pinagsasabi itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa mali pamamaraan ng pautang at mali pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala yung mensahe. May bago na naman na to, kalokohan. Totoo daw po ba, no, na nag-home visit yung Bugok na Ola 1 at Bugok na Ola 2 sa mga contact references? Okay, ito muna ha. Unang-una po, nabisita ho ba kayo sa bahay ng mga bugok at abusadong online lending apps? Yun ho malaki kong tanong eh. Meron ho mangilad-gilan. Mabibilang ho sa daliri sa kamay yan. Pero hindi ho lahat. Lalo yung mga bugok at abusado, tsaka yung mga mga tawag dito, yung mga illegal, no, yung mga tawag dito, yung mga fly-by-night, naku po, malabo pa ho sa alketran yan. Di ba? Kung kayo nga ho hindi nabisita, nasa kanila yung address ninyo. Oh, hindi kayo mapuntahan sa bahay. Yung pa pong mga contact references nyo. Oh, di po ba? Kasi kalimitan sa mga contact references, yung mga inilalagay po dun sa apps. Yung ito yung kayo naglalagay. Cellphone number lamang po ang nakalagay doon, tsaka yung pangalan. Paano nila pupuntahan? Di po ba? Oh, di ibig sabihin, malabo na po kagad. Oh, kung tapos sasabihin pa nila na na for example, pati yung mo mga nasa contact list mo pupuntahan namin. Di lalo humalabo. Sa contact list po ninyo, pangalan lang din ho yun, tsaka cellphone number. O, paano nila pupuntahan ng bahay, no? May ganun na hubang technology, number lang, makikita mo na yung bahay. O, di ho ba? Tsaka wag ho kayo nagpapapaniwala sa mga kalokohan yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Puro kasi niwalingan lamang po yan. Ang gusto po ng mga bugok na yan is pumasok po sa isipan ninyo yung mga pananakot na ginagawa niyang mga bugok na yan. Gusto nila ma-depress kayo, magkaroon kayo ng anxiety. Para saan? Kasi pagka nangyari yun, gagawa kayo ng mga hindi tama. O kagaya ho ng papal system. Yan ho ang kauna-unahan, no, na mangyayari sa inyo para kayo mabaon dyan sa mga bugok na yan. Yan tapal system na yan. Totoo po. Ang gagawin niya, sasabihin pa, meron akong alam na lending. Dito kayo manghiram. Diba? Anuhin na lang natin yung information nyo, bigyan na lang natin information nyo. Diba? Ganun ho sasabihin niya, tapos kami na lang kukuha ng proceeds. Di wala kayong pakinabang, diba? Kaya wag ho kayong magtatapal system kasi sa kanila lang ho napupunta. Ang masakit dun, yung isang loan, 3 lending ang hihiraman nyo niyan. Bakit 3? Explain ko. Let's say na-approve kayo 1,000. Magkano i-disburse sa inyo? 500. Yung unang ola po ninyo, ganun din, di ba? 1,000 approved, 500 na disburse. Magkano babayaran? 1,500. Paano nyo mababayaran yung 1,500? Di ibig sabihin, 3 ola yun. Di ba? Kasi 3 ola na approve na 1,000 yan. Nakita nyo, di 3 ola na kagad ng katapat. Pagka yan, hindi nyo na naman nabayaran, times 3 na naman yan. Yung 3 nyo, naging 9. Diba ba? Times 3 na naman. Pag di na, ganun lang ho yan. Patong lang ho ng patong hanggang sa mabaon na ho kayo. Yun yung isa. Yung pangalawa, pagka talaga depressed na ho kayo, marami na ho kayong tapal system, magpupunta naman kayo niyan doon sa mga bugok na buraburagang. Sila rin ho yun. Kaya nga ho, tingnan nyo, pasensya na ho kayo kung yung akin pong TikTok account, no,
tinanggalan ko po ng comment. Kasi, yung mga bugok, no, na mga buraburagang, doon sila nagme-message. Yung platform ko po, no, na TikTok, yun ang ginagamit nila para makapang-scam. Ayoko naman pumayag ng ganon na bibiruin nyo, platform ko po para makatulong. Gagawin ng mga bugok para makapanloko. Meron nga sa rin sa Facebook din, sa page natin. Meron din, hinaano ko na, dinidelete ko, di kaya hinahide ko po. Inire-report ko siya. Huwag niyo papatulan yun. Wala ibang makakabura ng account ninyo, kundi kayo lamang. Tandaan niyo po yan. Mabubura lamang yan pag kaya na inabayaran. Huwag ko kayong maniniwala na meron silang access, mabubura yan. Naku, kalokohan napakalaki. Madadagdagan lamang po ang problema nyo. Pero yun magkano hihingi sa inyo mga yan. Pasimula 250, 500. O susunod yan, ay meron pa palang kailangan gawin ganito, may bibiling kaming ganito para mga kalokohan yung mga yan Ano po? Huwag niyo paniniwalaan yung mga yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Yung panghaharas na ginagawa nila, para pumasok doon sa isipan ninyo. Okay? Huwag niyo silang pansinin. Ito ang payo ko sa inyo, ha? Kung kayo po hindi nyo kaya yung mga ganitong klaseng mensahe, yung mga panghaharas, huwag nyo basahin. Di ba? Para magkaroon kayo ng peace of mind. Makapag-isip kayo kung paano nyo babayaran yung nahiram nyo sa kanila. Pangalawa, kung may maraming tumatawag sa inyo, at kayo'y natuturete na, hindi wag nyo sagutin yung tawag. Di po ba? Kasi kailangan dito yung peace of mind po Di ba? Para kayo makapag-concentrate kayo, at makapag-focus kayo doon sa buhay po ninyo. Huwag ho kayong papayag na may ibang tao na kukontrol ng inyong isipan. Kagaya niyan, doon yung sasabihin, pupuntahan daw po yung mga contact references. Paano? Kayo nga hindi mapuntahan ng mga bugok na yan. Di po ba? Takot ho yung mga duwag yan. Hindi nyo napansin, kumukuha pa yan ng third-party collection, collection agency. Para sila po ang magkakandak ng field visit sa bahay ng mga kliyente po nila. At mangilan-ngilan lang yung mga ola na yon. Pero itong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi ho yan gagawa ng ganyan. Malabo pa sa alketran ho yung ganyan. Wala nga akong alam sa paniningil yan Di po ba? Nakita nyo, maniniwala ho ba kayo na may alam sa paniningil? Sasabihin sa inyo, pati contact references, ipupuntahan nila? Para saan ho? Anong kinalaman ng contact references nyo doon sa nahiram nyo? Kayo ho yun nang hiram. Kung sino yun nang hiram, yun ho ang sisingilin. Anong kinalaman ng contact references? Di po ba? Maniwala ho ako kung yan ni co-maker o co-borrower. Kasi yung co-borrower o co-maker, parehas ho ng liability yan doon sa nangutang. Wala namang ganyan sa mga bugo katabusadong online lending apps dahil nga online. Oo, sasabihin nila, ginawa kang co-maker. Paano magiging co-maker yan o co-borrower? Wala namang pinirmahan yan. Di po ba? Mario Joseph, yung mga yan nagagaling-galingan, wala namang alam. Di ko nga alam kung saan nakuha yung mga yan. Baka nadampot lang yan kung saan Maupo ka dyan, tumawag ka. Ganito gawin ko, ganito mo sabihin mo. Kasi may mga script yan Subukan nyo na kausapin yung mga yan, bababakbakan ka. May script Ilayo nyo usapan, hindi na kayo masasagot yan. Mga bugok yan Pagka yan, inilayo nyo na yung usapan, hindi na sila makakasagot. Lalo kung manghihingi kayo ng payment option, ano sasabihin payment option sa inyo yan? Di ba? Wala akong alam sa mga kasi nga wala silang structure. Kumbaga wala silang credit and collection policy, which is napaka-importante po niyan. Yan ang dapat unang ginagawa. Credit and collection policy. Para magkaroon po ng tuwid na daan o meron silang path na nasusundan. Diba? Napakadali lang naman pag hindi nagbayad, gagawin? Ito. Ganun lang, diba? Simple. Mario Joseph. Baka nga hindi marunong gumawa ng flowchart yung mga yan. Di po ba?
Ang alam lang ho niya mambarag, pagalitan kayo, mangharas. Which is bawal na bawal yan dun sa prohibition of unfair debt collection practices. Biruin nyo po, pinaghirapan, pag-isipan po yan, no, ng SEC. No, kung alin yung mga bawal para ilista doon. Tapos yun ang gagawin. Mga siraulo, di ba? Biruin nyo, bawal magpanggap. Yan ang number 1 na ginagawa. Di ba? Bawal manakot. Yun din ang ginagawa. Di po ba? Sus Maria Josep naman, hindi ko maintindihan. Mas madali siguro kung kausapin nyo ng maayos yung kliyente ninyo. Magbabayad yan. Kamustahin nyo man lang. Di ba? Ang pinakamagandang unang gawin po ninyo, alam nyo, kung yung mga bugo katabusadong online lending apps, ayusin nyo yung pagpapautang nyo. No? Tama dapat ang advertisement nyo. Okay? Huwag kayo dapat nag-disburse agad. Okay? Inform nyo muna yung kliyente nyo kung ano lang talaga dapat yung na-approve sa kanila. Pag pumayag, i-disclose nyo sa kanila, ito yung interest, ito yung processing fee, ito yung term, diba? Ito yung amortization. Diba? Kasi kayo ayaw nyo sabihin nyo, alam nyo kung bakit. Kasi pag sinabi nyo yun, alam nyo sa sarili ninyo na walang kukuha o walang mangungutang sa inyo. Bilitik naman kayo, kalahati ng utang, kakaltas nyo agad. Diba? Ang interest, anak ng kamote, 50%. Oh. Diba? Saan ka nakakita? 7 araw. Sus Maria Josep. Kayo na lang ang nabuhay. Diba? Baguhin nyo na ho yung style nyo na yan. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, wala akong katotohanan yan. Unang-una ho, kayo nga ho hindi mapuntahan eh. Yung contact references pa na wala namang address, detalye na address. Oh. Ano nila pupuntahan yun? Is there a technology na kayang gawin yun? Wala ho. Diba? Huwag na lang hong technology. Meron ba silang muka na iaharap sa inyo? Kaya ba nila kayo talagang puntahan sa bahay para makipag-negotiate ng payment? I don't think so. Hindi ho sila ganun ka-equipped. Ang alam lang nila talaga mang walang yan ng tao. Kasi yan, kung talagang maniningil yan, hindi ganyan yan makipag-usap. Kakausapin ho kayo ng maayos niyan. Mangangamusta sa inyo yan kahit papano. Okay? Ang kolektor talaga makulit. Kaya nga, kolektor. Makulit talaga yan. Pero, ano talaga dapat? Nagkakaroon ng, tawag dito, ng negosasyon. Di po ba? Hindi yan ganyan basta-basta na tatakutin. Hindi na huuso yung ganon. Gone are the days. No, yung takutan ng labanan. No? Regulated na po tayo. No? Tsaka kahit hindi regulated, dapat naman makatao ang ang pakikitungo mo sa mga kliyente mo, di ba? Mas maganda yun eh. Paano babalik sa'yo? Paano magre-reloan sa'yo yan kung walang yakang kausap? Di ba? Ganun lamang po yan. Kaya kayo ho, sa tabi nyo, walang katotohanan yan. Sa dami ho ng online lending, mabibilang nyo ho sa kamay ang nag-field o pupunta po sa bahay. Di po ba? Kapag tanong-tanong nyo, yung mga napuntahan, maayos kausap. Hindi ko kayo babalagbagin yung mga yan. O kaya huwag nyo siyang huwag nyo i-stress yung sarili nyo. Pag ipunan nyo po sila, tsaka nyo bayaran, tabi nyo yung pinagbayaran nyo para po kahit papano, may maipapakita kayo sa kanila. Bayad na ako. Tapos na ako, huwag nyo na akong istorbohin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at manonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.